So ito na, hinahamon pa ni Sara Duterte itong dalawang congressman na si Joel Chua at si Congressman Abante na ando na daw siya, nagpakilala, kaya daw niyang makipag-away or makipagpatayan sa kanal. So alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kapag itong si Sara Duterte ay maging presidente, kung si Digong worst, worst, mas worst itong si Sara. Delikado maging presidente ito. Kung nagawa ni Digong ang silent martial law, baka totoong higit pa sa martial law ni Pangulong Marcos Sr. ang magagawa ni Sara. Silent martial law kay Digong, ito lantarang martial law na walang declaration kapag siya ang maging presidente. Tignan ninyo, ang congressman kung paano niya babuyin. Kayo mga kababayan na, oo, tanungin ko kayo, may mali ba si Congressman Joel Chua sa kanyang nilabas na mga pangungurakot ni Sara patungkol sa confidential fund na hindi halos maipaliwanag ni Sara? Pero ang ginawa ni Sara ay binaboy si Joel Chua. Kita nyo naman mga kababayan, ginampanan lang ni Joel Chua ang kanyang trabaho na isiwalat ang kabulastugan, kurakot at pagnanakaw ni Sara sa kabanambayan sa pagmali na gamit ng confidential fund. So ang ginawa ni Sara, eto, pakinggan nyo. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyuraakan nila. Pero nakalimutan niya kandidato siya ngayong eleksyon. Ngayon mga kababayan, tanong ko sa inyo, mali ba ang ibulgar at ilabas ni Joel Chua, 'di ba? At ng Congress ang baho ni Sara. Mamyamalay silo po. 'Di ba? So bakit laging ipinapakita at sinasabi ni Sara na siya ay niyurakan, sinira ang pangalan niya, na which is totoo naman talaga na hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala ang confidential fund. Sapagkat sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit kasi idaan pa sa kwentong chichirya, hindi na lang aminin kung saan dinala? Bakit ang daming alibay? May pangalang chichirya, pangalang grocery, pangalang dudong, pangalang Fiona, pangalang cellphone, pangalang sasakyan na mag-imbento pa ng mga ghost employee, ghost beneficiaries at ghost confidential beneficiaries. Pwede namang sabihin kung saan ginamit. Katulad sa pag-amin ni Duterte ng kanyang tatay na ang confidential fund ay ginamit sa pagbuo ng extrajudicial killings. Di ba? Bakit si Sara nahihirapan mag-explain kung saan ginamit at saan dinala? Ngayon, kung sino yung nagbulgar sa kanyang baho, binababoy niya sa rally. Ito po. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple nito? O hindi lang iboto, ano pa ang dapat natin gawin? Ikampanya. Idala sa lahat ng mga presinto at sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng zero. Yang utang inang Joel Chua. Tignan ninyo, congressman pa yan. Nasa power pa, pinagpumura na niya. 'Di ba? At bukod kay Joel Chua, mga kababayan, na kung saan nagsabi lang naman ang totoo si Joel Chua, kung saan dinala ni Sara ang confidential fund na hindi niya masabi. Kung saan dinala ni Sara, hindi niya ma-explain kung paano ginamit at inubos niya ang 125 million in just 11 days. Ngayon, si Joel Chua pa ang may kasalanan kasi niyurakan daw ni Joel Chua ang pangalan ni Sara. Bukod dito, binaboy pa ni Sara. Hindi po ako magmumura. Binaboy pa ni Sara itong si Congressman Bini Abante.
Mm. o magmumura. Mm. Dadasal po ako ngayong gabi. Mm. Alam nyo, dito sa atin sa Pilipinas, Mm. kapag nilabas mo ang dila mo, sa ibang kultura, ano yan, pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, pag nilabas mo ang dila mo, ano ibig sabihin yan? Ayan. Yang una binaboy at pinagmumura niya at natawag doon, sinira niya ang buhay ni Congressman Joel Chua. Ngayon naman, bababuyin niya ay si Bini Abante. Oo, so ito, pakinggan niyo. Ha? Ay, nako, mga bata, anong tawag niyan? Walang respeto. Anong tawag niyan sa inyo, Belat, di ba? Gila yan sa gila. Di ba? Bakit? Ang mga bata ay gumagawa niyan eh. Bakit ginagawa yan ng bata? Di ba yung pang-aasar? At ano pa? Parang sinasabi ng bata, sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Tignan nyo mga kababayan, tignan nyo, para siyang batang abnormal. Para siyang tanga-tanga. Ganyan ba maging presidente na gusto ninyo? Ito, pagkatapos niyang iurakan at mura-murahin si Joel Chua kasi nilabas ang kanyang baho sa pagnanakaw ng confidential fund. Ito naman, si Congressman Bini Abante naman ang kanyang babanatan. Dalawang kongresista po ang kanyang hinamon ng ewan. Eto. Panalo ko, ikaw wala. Ganyan. Sa kultura nating mga Pilipino. Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Basta na. So, labas mo ang props ko. Ayan. Ayan na. Ay, anong distrito tayo? Sinong congressman natin? Tama. Nasa tamang distrito ako, Joey. 6. District 6, Siyudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Ano sinasabi niya sa inyo? Naisahan ko kayo. Ako meron. Kayo wala. Ay, ano nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Oh. Klaro yan, ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. Actually, mga kababayan, itong picture na to na nilabas ni Sara, totoo po to na nagkaganito itong si Congressman Bini Abante. Kasi ito po ay picture na kung saan nangdila siya sa kanya mga basher, parang ginaganon niya. Kasi meron kasi itong inaasar, which is kinuha nila, pinakalat nila at isinira nila sa mukha ni Congressman Bini Abante. Actually, ako mga kababayan, hindi man ako suporta kay Bini Abante, hindi man ako support kay Joel Chua, pero meron naman kasi silang ginawang mabuti. Bakit? Nilabas kasi nila itong kabulastugan ni Sara. Sa totoo lang, totoo naman po talagang nagnakaw. Bakit ano bang tawag ninyo sa tao nagagastos ng pera sa kaban ng bayan tapos hindi sasabihin kung saan dinala at anong pinagkagastusan? At magulat na lang kayo, resibo lang ang binigay. Sige nga, tanungin ko kayo. Ako, Vice President, may pera 1 million.
ibibili ko yan ng cellphone. Tapos maglabas ako ng resibo, ilagay ko dyan, binili ko ng motor para sa service ko. Pero cellphone pala ang binili ko. Ngayon na ini-interviewhan ka ng ayos, tinatanong ka ng ayos, ang sagot mo, hindi ka sasagot. Kasi may resibo na. Mahirap kasi mga kababayan eh. Magpasa ka ng resibo, di ba? Magpasa ka ng resibo, tapos walang item. Anong tawag sa ganun mga kababayan? Ang pera na para sa tao ay kailangan may transparency at makita ang item na ibinili. Mahirap kasi yung magbigay ka ng resibo, walang item. So anong sasabihin ng kapwa mo politiko? 125 million na ubos in just 11 days. Nagpasa ka lang ng resibo, walang item. 'Di ba? Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan, anong tawag sa ganun? Kahit sino pong kongresista at senador, malaking question. Gagawa ka ng proyekto, may resibo, pero walang building. Sige, tanungin ko kayo, anong tawag sa ganun? Hindi naman po tayo Biringan. Hindi po tayo Wakanda. Hindi po tayo Israel. Na kunti ang lugar, maraming missile. Buti pa nga ang Israel eh. Kahit malaki ang pondo nila na nagastos, pero meron tayong nakikitang missile na pangontra sa kalaban. Mahirap yung gagawa ka ng building, merong resibo na nagastos, pero wala ka nakitang building. So saan niya itinayo? Sa Biringan? 'Di ba? Tapos pag in-interview ka ngayon at kinestyon ka ng Congress at Senate, hindi ka sasagot. 'Di ba? Tanungin ko kayo mga kababayan, pag nabisto ni congressman, pag nabisto ni senador, bababuyin mo na si senador at si congressman kasi nabisto ang baho mo. At manipulahin mo yung tao na tama ka, mali si congressman at si senador. At hahamunin mo sila ng patayan. Hahamunin mo sila ng away. Kung ikaw public servant, tama ba ang gagawin mo? Tama ba ang ginawa ni Sara? Hamunin niya ang dalawang congressman na naglabas ng baho niya na bumili daw siya ng lapel, may resibo, pero pagbukas mo sa lapel, walang laman. Oh, so anong sasabihin ngayon ng taong bayan, bumili ka ng armas, nagkakahalaga ng 125 million, may resibo, pero walang armas. So anong tawag niyan? Ngayon nung nilabas ng dalawang congressman ang baho niya, actually not only two congressman, but all congressmen and congresswoman, alam ito. Binababoy ngayon ni Sara ang mga naglabas ng baho niya. Biruin niyo mga kababayan, bibili ka ng kape. 125 million in just 11 days. Ngayon may resibo kang ibigay. Tapos hinahanap ko ang kape. Nasaan? Walang kape pero may resibo. Kung ikaw kasama ni Sara, anong reaksyon mo? Bumili ka ng kape para sa lahat ng politiko. Tinanong ka ngayon kung nasaan ang kape, walang kape pero may resibo. Anong sasabihin mo? Alangan naman, tinapo ni Sara. Alangan naman, binao ni Sara. Malamang sa malamang, tinago ni Sara. Ngayon, na ikaw kapwa politiko, nagrereklamo kasi hindi magandang gawain yan, pera ng taong bayan, dapat may transparency ka. May item, may resibo. Bakit resibo lang, walang item? So nasaan ang item? Ninakaw. Ngayon, ang ginawa ni Sara, binaboy niya. Ako nakaupo. Hmm. Kayo naguguto. Ay! Ano nga ba distrito ito? Diba? Binababoy niya, dalawang congressman. Unang-una, Oh. sobrang laki ng liig niya. Oh. Naiipit na yung boses niya.
Mega love shoutout po kay Kilabot Gaming Ricafort and kay Kaaruba TV. Ayan, mega love shoutout po. 'Di ba? Biruin nyo yan, kagimbal-gimbal, karimari-marim, kakaiba. Oh my God. 'Di ba? Bukod diyan mga kababayan,